Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So Libra, this reading is for the month of March. Love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, hindi lahat ng Libra makaresonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate, Libra. If hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. So, especially your moon sign. Librans, let's see ano yung pwedeng mangyari sa love life ninyo this month of March. Libra, March love reading for Libra. I'm going to do a Celtic Cross spread love reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. So, Libra, kaninong story to? Kaninong reading to? Oh, I can already see secrets or unsureness, Libra. You and your person might not talking right now. Oh. Hindi kayo nag-uusap talaga ngayon ng person mo. Naiipit ka sa sitwasyon. So, Libra, at this present situation, yun nga, sabi ko, naiipit ka sa sitwasyon. Sobra ka talagang na-stress ngayon, dami mong iniisip. You need the peace of mind. You need to rest. Actually, you are very disappointed. Dahil sa sobra ka ding focus sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Overthink, kumbaga. Hindi kayo nag-uusap talaga ng person na to. Either this person ghosted you or binaliwala ka niya. I mean, after fight could be hindi na siya nagparamdam sa'yo. So, merong issue dito. Either may issue kayo na marriage issue, or either kayo yung married, or meron kayong issue like something, engagement situation. Kasi parang feeling ko hindi kayo to eh. Kasi doon siya nag-move forward, kaya wala kayong communication. And, nagsinungaling siya sa'yo. Sabi ka, diba, sabi ko kanina, parang may secret, unsureness. Kasi, nagsinungaling siya sa'yo. Nag-move forward siya towards there. Kumbaga, sabihin natin na he ghosted you, he or she ghosted you. Nag-move forward siya towards there nang hindi mo alam. Ngayon, naiipit ka kasi you are having this question mark. Ano nangyayari? Saan na siya? Magpaparamdam pa ba siya? So, feeling ko, nagkaroon ng gulo, hindi sa inyo, sa kanila. Kumbaga, parang nag-away ata to sila. Nagkagulo, nalalaman, may sinasabi, but yet, you remain innocent about this. Hindi to sinabi sa'yo ng person mo. Bigla na lang siyang nawala. At ikaw, dahil nga mahal mo, may something sa inyo, may relationship sa inyo, it leaves you question mark. Anong nangyari? Bakit hindi na siya nagparamdam? So, naiipit ka ngayon sa sitwasyon kung babalik pa ba siya or hindi. Magpaparamdam pa ba siya o hindi. So, ito yung challenge mo ngayon dito. Kailan siya babalik? Babalik pa ba siya? Anong gagawin mo para magparamdam siya? Kasi, either blinak ka nito, obviously. Why? Kasi nga meron nga siyang someone else.
feeling ko hindi pa ata to marriage. Pwede ding married sila, pwedeng engaged sila. Kasi matagal na din kasi sila. So, pwede tong para sa mga iba na merong parental, pwedeng ganun, okay? Nag-usap sila ulit nito. And, ngayon, itong person mo, meron talaga siyang responsibility dito. Like, either may anak sila, or either kailangan niyang pakasalan to kasi kailangan, you know. Hindi siya makapag-decide, honestly, this time na paano niya sabihin sa'yo tong katotohanan na to kasi tinago niya to sa'yo. So, ang ginawa niya, hindi na siya nagparamdam sa'yo. So, wala kayong communication, either blinak ka na lang niya at ikaw, naipit ka ngayon na hindi mo even alam anong nangyari at nasasaktan ka or naghihintay ka. Gaya ng sa distant past pa lang. In the distant past, I can see na you're already waiting for this person. You know, na siguro kung kailan kanya, either kung LDR kayo, kailan kayo magkita, kung hindi man kayo LDR, kung kailan siya talaga maging seryoso sa'yo. Nag-aantay ka na kailan kanya ba ipakilala sa pamilya niya, sa kailan ka, something ganyan. But this person, in the distant past pa lang, andun sa point na nagtatanong ka na, pero parang nauuwi lang siya sa away. Kasi wala siyang sinasabi talaga sa'yo. Wala siyang sinasabi sa'yo. And minsan nag-overthink ka kung ano ba talaga yung totoo. Nag-overthink ka dito. You want some clarity talaga. Kung ano talaga katotohanan na meron dito sa person mo. Minsan kasi napapansin mo na na minsan hindi siya talaga all in na time na binibigay niya sa'yo. Kaya minsan nagtataka ka kung bakit hindi ka, either, okay, hindi ka pa niya napakilala sa family, or hindi ka pa niya napopost, and, pero, nag-o-offer siya sa'yo ng love, might be, so parang andun ka sa point na, I want some clarities, bakit ganito? Bakit ganito yung treatment niya? Bakit parang nagki-care naman siya, pero nag-offer naman siya ng love, pero bakit parang iba yung pakiramdam ko? At nag-aantay ako, para nakakapagod na lang magantay, walang nangyayari. So, in the distant past, I mean, in the recent past, itong person na to, dito na siguro talaga siya na nag-take the leap of faith. To move forward towards there. Kasi dito, naiipit na siya sa sitwasyon. Nagiging imbalance na kayo. Kasi nagtatanong ka na, nagtataka ka na. Hindi niya to sinabi sa'yo. Bakit? Kasi yung pagkakakilala mo sa kanya, formal siya na tao Hindi siya cheater, or makikita mo sa kanya na parang karespeto siyang tao. Yun yung nakikita mo sa kanya sa physical niya. And, kumbaga, kung sasabihin natin na may pamilya pala siya, or may ka-engage pala siya, or may ka-long term pala siya, parang hindi mo maiisip na kaya niyang gawin yun sa physical appearance na meron siya. Sa the way, paano siya kausapin ka, paano kayo nagkakaroon ng bonding together. Hindi mo maiisip na niloloko ka lang pala niya. So, at this recent past, I can see here na dito siya nag-take the leap of faith talaga siya towards here. Doon siya gumawa na siya ng action at hindi ka na niya kinausap. Kumbaga, this person gave you silent treatment kasi naiipit na siya sa sitwasyon. Nako-confused na din siya sa nararamdaman niya, na-juggled na siya between you and this person. And sabi ko nga, ginost ka talaga niya. Nandito yung ghosting card. So, until sa ginose ka na ng person na to. Kaya dito sa challenge na to,
Okay? Kaya dito sa challenge na to na paano paano kayo magkaroon ng communication ulit? Babalik pa ba siya? Or meron na ba siyang iba? Paano ba anong gagawin ko? Kumbaga, para magkaroon kami ng communication ng person na to. So, let's see about the best outcome here. So, for the best outcome dito talaga is for you, actually. This is for you to do some action talaga to gather the information. And to accept the truth na itong person na to, bakit kanya ginos? Dahil sa yung reason dito is hindi talaga siya seryoso sa'yo. Okay? Kasi kung seryoso talaga sa'yo tong person na to, hindi kanya bibigyan ng ganitong treatment, hindi kanya i-ghost ng ganito, rerespetuhin niya, sasabihin niya sa yung totoo. So, parang sinasabi dito for the best outcome, accept the truth, feel the pain, and move forward. And gathered information as well. Gathered information, hindi yung sa nag-iisip ka lang nag-iisip, nag-overthink ka na kung babalik pa ba siya or hindi, kung ano bang nangyayari or what. But gathered information para magkaroon sa'yo ng katotohanan or clarity, and then makapag-start ka na mag-move forward or realize, have some realization, have some clarity, bakit niya ba nagawa to. Baka either kung wala ka talagang anything na alam, so baka ginawa niya to dahil sa hindi niya talaga carry na yung relationship namin, baka hindi talaga siya seryoso, baka nagdadalawang isip siya dito, baka something mga ganon, acceptance kumbaga. Kasi kung mananatili ka kasi na nasa point of trappedness, kung kailan siya babalik, kung babalik pa ba siya, kung mahal niya ba ako, bakit niya ginawa sa akin yun, lalo ka lang mag-overthink, lalo lang sasakit yung ulo mo. So instead of doing that, have some acceptance na this is it, action speaks louder than words. Siguro ito yung way niya ng separation talaga. Kasi for the immediate future kasi nakikita ko dito, you was going to decide talaga. No matter what, magde-decide ka pa rin talaga dito. See? Na, of course, mag-umpisa ulit. Mag-umpisa ulit, towards a new beginning of your life, you know. Magde-decide ka dito whether to wait for this person or to move forward. So, dito pa lang sa best outcome, kailangan meron ka ng acceptance. Kung tanggap mo, kumbaga maging practical lang tayo sa mga nangyayari ngayon, nag-ghost ka. And, hayaan mo lang ba yung sarili mo na maipit sa sitwasyon kung kailan ba siya babalik, kung babalik pa ba siya or hindi. Syempre, sometimes we need to move forward na. Kumbaga, I just really want closure. Hindi naman lahat ng relasyon kailangan ng closure eh. Sometimes, kikilatisin natin yung galaw niya, yung reaction niya sa mga nangyayari. Kasi hindi na lahat especially mga lalaki ngayon, hindi lahat kaya nilang kumbaga harapin yung sitwasyon, lalo na pag alam nilang sila yung magkakaroon ng kasalanan dito, magigilty kasi sila. So hindi lahat kayang humarap na sorry, makipaghiwalay ako sa'yo, sorry, ganyan. Sometimes they don't know how to communicate through that, so they just disappear, gaya ng person mo, this person just disappear. So if you accept this as early as possible to move forward, and in the near future, in the immediate future, madali na lang sa'yo itong decision na to, na makapag-umpisa ulit.
You know, hindi ka na mahihirapan. Madali na lang sa'yo na mag-move on from this. As early pa, in-accept mo na. The factors that affecting the situation here is yung pagiging unfair kasi ng person na to. You want justice, could be also about what this person did to you. You want justice, you want closure. Might be you are that person na, well, Libra. Hindi kasi talaga pwedeng patalo yung Libra, lalo na pagdating sa ganyang mga bagay. Pag Libra ka kasi talaga, gusto mo talaga na manalo ka, makakuha ka ng revenge from this person. Hindi lang basta-basta na hayaan ko lang yung sarili ko na ganituin niya lang ako. Dapat gusto ko makita na magsisi siya because of me. Magsisi siya. You want justice dito, Libra. And ito yung nakaka-apekto sa situation. Kaya siguro sa point na until now, you still want some answers, naiipit ka pa din sa sitwasyon dito. So, bakit siya nagsinungaling sa'yo? Bakit kanya ginost? Bakit ganyan? Pero alam mo, if you are dealing with this situation, makakalimutan mo din yan isang araw eh. You as a Libra, malilimutan mo din yan kung just learn how to let it go. The external influence dito naman kasi is, let's see about this. Okay. The external influence here is if you were going to move forward and never look back from this person, there is a possibility na pag once okay ka na, you already have your freedom, naka-move on ka na, merong dadating sa buhay mo. Bago sa buhay mo. Kailangan mo lang mag-focus into the reality. Kailangan mo lang mag-focus sa pag-move on mo. Meron mag-o-offer sa'yo ng love, real love, commitment, once na okay ka na. So, once andun ka sa point, natanggap mo na okay, mag-learn na ako from my mistakes, na hindi ko na dapat hayaan yung sarili ko ma-in love sa taong hindi ko nakilala ng lumpusan, na akala ko kilala ko, na akala ko mahal ako. So, pag once na learn mo na yung lessons na yon, naka-move on ka na, then kumbaga para sa'yo, hayaan mo na lang, kung ganun yung ginawa niya sa'yo, si karma na lang bahala sa'yo. Well, tayong mga Libra, malapit sa atin yung karma, sa totoo lang. Malapit yung karma sa Libra. Kumbaga, kung may mga Libra na kumbaga may masasagasaan sila, or may sasagasa sa kanila. Kung masasaktan yung mga Libra, madali talagang karmahin yung taong yon, lalo na pag walang ginagawa si Libra sa kanila, lalo na pag malinis yung konsensya ni Libra, at all Libra gave to that person is kindness and love and trust, and then bilang niloko siya, madali talaga yung karma na dadating sa kanila. So, just trust the karma. Trust the process. Hayaan mo na lang and ikaw mag-move on ka na lang. Kasi, definitely, merong dadating na tamang tao para sa'yo. You just really need to move forward. The thing here is, the external influence is, you really already wanted to move forward na. Pero lumilingon ka pa din, somehow. Kasi nga, you want justice. Gusto mo yung, kung gusto ko masaktan siya dahil sa akin, kumbaga ganun, magsisi siya, hingi siya sa akin ng patawad, masasaktan ka dahil sa ginawa ko, parang hindi dahil sa ibang tao at hindi ko nakikita. Gusto ko makita na magsisi siya at dahil sa ginawa ko. Parang Libra, ganun yung mga Libra pag magalit.
Yun yung nagiging problema dito. So, what is your fear here? Actually, yung baka totoong niloko ka talaga niya. Like, kumbaga, sa lahat, I mean, sa loob ng relasyon ninyo, niloloko ka lang pala talaga niya at hindi ka talaga niya minahal. Yun yung fear mo dito dahil hindi mo talaga matatanggap yun. Mahirap talagang tanggapin ng Libra yun. Lalo na kung naging totoo si Libra sa isang tao. So, yung hope mo dito actually is you are hoping that this person is watching you. Honestly. You're hoping that this person is stalking, checking out on you. Dahil siguro, gusto ko mangyari kasi may mga pinopost ako about him or her. At gusto ko ma-realize yung post na para sa kanya yun. Para maisip niyang kontakin ako or maisip niya na pagsisihan yung mga ginagawa niya. You are hoping that this person is trying to reach out. Siguro, trying to check on you, stalk on you. Pero honestly, yung outcome kasi dito, yung final outcome kasi dito, you were just going to leave. Hayaan mo lang din to. Kumbaga, you were going to walk away calmly from this connection. From this situation. Kumbaga, isang araw, hayaan mo lang to. You're going to leave this into a, like, emptiness, coldness. And, sabihin na natin, hindi mo man nakamit yung justice. Dahil hindi na siya nagparamdam sa'yo, or maybe you don't know kung nasaan na siya. Isang araw, hayaan mo na lang to. Etong sitwasyon na to na mawala na lang siya. Nakita ko, ito yung outcome kasi dito sa part mo. See? Isang araw hindi mo din paglalaban to. Kumbaga, isang araw para sa'yo, you will just going to choose the new beginning or the changes of your life than to wait for this person. Pero sa totoo lang, hindi naman sa nakikita ko dito sa yung galit. Namimiss mo siya. Dahil sa mga pangako niya din sa'yo. So, sa pangako ng new beginning na baka ipaglaban ka pa niya, pero isang araw lalayo ka lang din dito. Kumbaga, hayaan mo na lang to hanggang sa magkakaroon na lang ng changes sa buhay mo. At, kumbaga, andun sa point na itong situation na to, kumbaga you will just going to enjoy your life na lang in moving on. Dahil sa, parang mawawala na lang to sa story mo, sa chapter mo. Anyway, I can see zodiac signs here. I can see Aquarius, Gemini, Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus, yeah. I can see Capricorn. Might be same Libra. Check your person's placement and your placements. Pisces. Taurus. Aries. Can see yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you, Libra, for the month of March. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus.